Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran. Sa inyo pong pagbibigay para sa pagpapala na ating binabalik para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tayo natin tumayo mga kapatid ko para sa salita ng Diyos. Hallelujah na atin ang pong pag-aaralan sa oras na ito. Tayo natin magkaisa ng manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Opo, pinakamamahal na Panginoon Jesus, salamat po muli sa gabay at patnubay mo. Aming banal na gawain ngayong Merkules. Malapain salamat sa mga kapatiran. Nakadalo, malapain noon salamat sa patutuo. Salamat sa awiting papuri. Malapain noon higit salamat sa pagkilos mo sa aming banal na gawain, sa aming kalagitnaan. Malapain salamat sa matamis sa presensya. At sa lahat ng mga kapatiran, ng mga nanonood, malapain ang mga viewers, malapain noon. Pagpalain mo po kaming lahat, malapain noon. Father, in the name of the Lord Jesus, I beseech you, Lord God, to bless the word. Please, dear Jesus, open the minds and understanding of beloved brethren, especially the new ones, O Lord God. Impart to us faith from the heart. Bless the word, Father of Jesus. I cannot do it without the Lord God. Bless us, O Lord God. Hallelujah. Give us strength, O Lord God, to praise the word and worship the wonderful name, Father, dear Jesus. Bless the word. Thou shalt not be the hindrances cast out. In Jesus' name, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil po yung makabalik sa ating mga inupuan. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa panibagong buhay, ingat kalakasan, ating taglay. Hallelujah. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya sa ating mga baguhan at sa mga datihan, sa ating mga viewers, hallelujah, lagi tayong manood at sumbaybay sa ating gawain. Dahil ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung mga patutuo na ating mga kapatiran na ginagawa sa atin, ang mga himala, iba't ibang klaseng himala na ginagawa ng mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya. Na kung saan sa ating mahal na pastor, sa ating beloved Almeida family, at sa lahat ng mga nauna na mga kapatiran na ministeryong ito, ang paglilingkod sa Diyos ay yung pagpapahalaga. Amen. Yung paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko, yung pagpapahalaga mo para ikaw ay natawaging tunay na anak ng Diyos. Ngayon, sabihin natin, anak na tayo ng Diyos, okay po yun. Kasi ang Biblia nagsasabi, lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon Jesus, tinawag na sila na anak ng Diyos. Kaya kahit yung mga kadadalo pa lang sa ating mga krusada, sa ating mga spiritual revival crusade, sa mga Bible studies, sa mga nanonood sa ating live streaming, sa prayer ng ating mga pastor, na kung saan mga kapatid ko, isipin nyo na lang, magmula noong 1975, hanggang ngayon, patuloy na nagpipray ang ating mga pastor para dun sa mga maliligtas pa. Amen. Samantalang yung iba na mga nag-backslide, na mga ayaw na maglingkod sa Diyos, tinapos na nila yung prayer ng man of God. Yung mga nag-backslide, yung mga tumalikod, yung ayaw na magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Sila ang tumapos ng panalangin ng man of God. Kasi ang sabi ng Biblia, ang magpapatuloy hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Amen! Kaya hindi basta-basta. Kaya dun sa mga backslider, sa mga tumalikod na, sa mga umalis na sa ating gawain, sa mga lumipat na sa iba't ibang sekta, denominasyon, napakaraming sekta sa buong mundo. Sabi nga ng mga nangangaral, almost 7,000 religion throughout the world. Napakarami. Sa Pilipinas lang, ilan na nakarehistro dyan sa Security Exchange Commission? Na kung saan,
Lahat ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Lahat ay nagtuturo na mabait ang Diyos, maglingkod tayo sa Diyos. Kasi yung iba walang preba at ebidensya. Parang katulad lang sa panahon ni Noah, na kung saan ang mga tao hindi kayat na maglingkod sa Diyos. Kaya nga ang malapay nag-utos kay Noah na ipangaral ang Ebanghelyo, inabot ng 120 years. Imagine 120 years. Di ba sana kung 120 days? Medyo maikli. 120 years. Pero walang naniwala kasi walang signs, walang wonders and miracles. Kaya inuusig pa siya. Inuusig. Pati pamilya niya, mga loved ones, ni Noah, loved ones sa asawa niya. Inuusig. Pati mga kaibigan ni Noah, inuusig siya. Ngayon, nung nagpagawa ng malapay ng ark, yung barko na sasakyan nila, kumbaga sa ating panahon, kumbaga yan ay sasakyan pang dagat, sasakyan pang tubig. Wala pang walang sign na saan mo dadalhin yung sasakyan pang tubig. Wala namang dagat pa noon. Walang dagat. Patag. Kumbaga kapatagan. Imagine, pinagawa na malabay noon si Noah ng ark doon sa bundok. Imagine kayo mismo mag-isip yung sasakyan pang tubig, dapat yan, ginagawa yan sa malapit sa dagat. Para madaling buhatin. Madaling madala doon sa dagat. Kung meron, dapat yun ay gagawin sa dalampasigan. Kaso ang malapay nag-utos kay Noah sa bundok. Kaya kung iisipin mo, talagang parang hindi nga kapanipaniwala. Kaya inusig siya. Sabi nga ng mga umuusig sa kanya, napakataas ang sikat ng araw. Ano yung ginagawa mo na yan? Kung baga parang nababaliw ka na. Wala na, sa matinong kaisipan. Hindi niya na pinapansin yung mga tao. Basta't inutos ng Diyos, gumawa siya ng sasakyan pang tubig. Yung ark. Yung arko ng sinasabi. Ngayon, nung natapos na. Patuloy pa rin siya nangangaral. Na yung mga tao dapat lang isasakay doon. Kaso ayaw Talagang pinatigas ang kalang mga puso, pinapagdilim ang kalang kaisipan. Kaya ang bisyo noon, nandun na yung paglalasingan, yung mga gawaing makasanlibutan, nandun na. Nandun na yung mga tao na naalipin ng pagsamba sa ribulto, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nandun na yung mga gumagawa ng masama. Ayaw nila na paniwalaan yung sinasabi ni Noah. Dapat sila yung isasakay ng malapay nun doon sa sasakyan pang tubig na yan. Ayaw maniwala. Imagine, ang tinawag nila ng malapay noon, yung mga isasakay doon ay mga hayop. Iba't ibang klaseng hayop na lumilipad, umuusad, gumagapang. Kung magaling nandun, maliliit, malalaki. Lahat na ng klase ng hayop, kumbaga sa modernong natin ngayon, yung Manila Zoo. Manila Zoo. Sa mga zoo, nakatira doon yung mga hayop. Sa ating mga bahay, sa ating mga lugar, tayo meron din nakikita na iba-ibang klase mga hayop. Inaalagaan ng tao. Meron mga inaalagaan yung mga katulad sa bukid. Nag-aalaga sila ng mga kambing, nag-aalaga sila ng mga baka, kalabaw, kabayo.
usa, nag-aalaga sila, oh. Mga tupa. Yan ang mga inaalagaan dyan sa bukid. Sa ano naman, sa bahay, meron tayong mga inaalagang mga aso, mga pusa. Yan, mga inaalagaan natin dyan sa bahay. Meron tayong farm, yan, meron mga farm na nag-aalaga iba ng mga baboy, mga manok. Ngayon, nadadagdagan ng mga inaalaga ng tao ngayon, mga kuneho, nag-aalaga na rin sila. Mga ibon, nag-aalaga na sila, nilalagay nila sa mga kulungan. Mga manok, yan, mga bibi, mga pato, mga gansa. Ibig sabihin, sa modernong kalagayan natin, nandoon yung mga hayop na nandoon sa pagliligtas ng mahal na Panginoon sa ark. Yun ay isinakay ng mahal na Panginoon sa Ark of Noah. Na sa ating panahon, dapat yung mga tao maglingkod sa Diyos. Kaya ito yung time na ang mahal na Panginoon naabag sa dapat niyang kaabagan, naaawa ang Diyos sa dapat niyang kaawaan. Ang tinatawag na mahal na Panginoon sa ating panahon, yung mayroong mga iba't ibang klaseng sakit, iba-ibang klaseng karamdaman, yung mga tinanggihan na ng doktor, tinanggihan na ng ospital, may mga taning na ang buhay. Imagine yung mga malalakas, yung malulusog, mga marangya, yung mga talagang may mga mansyon ng bahay, maraming pera sa bangko, meron magagandang bahay, may magagandang sasakyan, mga matataas ang pinag-aralan. Ayaw maniwala, hindi makumbinsi. Kaya miskin sa ospital, pag wala ng pag-asa yung pasyente, ang sinasabi ng doktor, umasa na lang sa Diyos. Sa madaling salita, ang mga tao na hindi kinabagan ng Diyos, talagang nandyan yung pagkakasala. Ganon din sa panahon ni Noah. Hindi sila naniwala kay Noah. Bagamat ang mahal na Panginoon nag-utos kay Noah, imagine, 120 years na nangaral. Walang naniwala talaga. Ang naniwala lang asawa ni Noah, ang kanyang mga anak na 3 lalaki, yung kanyang mga manugang na mga babae. Yun ang mga naniwala. Bali, 8 lang sila, oh. Yun ang pinili ng Diyos sa unang panahon, pamilya ni Noah. Sila'y nakasakay sa Ark of Noah, sa sakyang pang tubig, kasama yung mga iba't ibang uring hayop. Dito ipinapakita ng mahal na Panginoon sa ating panahon, kung itong gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito ang modernong Noah's Ark. Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil nandito yung huling propeta ng Diyos. Nandito ang pamilya ng ating mga pastor. Nandito ang mga manggagawa. Nandito ang pamilya ng mga manggagawa. Patuloy natin pinapangaral ang salita ng Diyos. Kaya tingnan nyo ang mga naniniwala, yung mga taong wala ng pag-asa. Makikita mo talaga yung mga dumadalo sa usada. Mga kitungin, mga nakasaklay, may mga sakit. Wala ng pag-asa. Mga paralitiko, mga bulag, mga pilay, mga bingi. Grabe lahat na ng klase ng may sakit. Imagine nyo lang tinatawag na mahal na Panginoon sa ating banal na gawain. Kaya kung sa panahon ni Noah, ang sinakay na mahal na Panginoon sa ark, yung mga hayop, sa ating kalagayan ngayon, ang isinasakay na mahal na Panginoon sa ating gawain, yung mga may sakit na maglilingkod sa Diyos, dahil ang Diyos ay magpapagaling sa kanila. Ang Diyos naghihimala. Imagine, grabe, tingnan nyo kung papansinin natin. Kaya pala sinabi ng nandyan,
15:16, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Diyos ang pumili sa atin. Amen! Imagine, pinili na tayo ng Diyos. Hallelujah! Tinawag na tayo ng mahal na Panginoon para maglingkod sa Kanya. Pero yung mga kapatiran, talagang ayaw nilang ipagtrabaho ang kanilang kaligtasan. Kaya nga ang pananampalataya nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi ba ng Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. He that cometh to God must believe, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Yung pananampalataya, nanggagaling sa pakikinig. Makinig ka ng himala ng Diyos. Makinig ka ng mga awiting papuri. Makinig ka ng paliwanag sa pagbibigay. Makinig ka ng mensahe ng kaligtasan. Dahil lahat ito ay merong pakinabang para sa iyong kaligtasan. Amen! Ngayon, ang lumalapit sa Diyos, tingnan nyo, ang lumalapit sa Diyos. Sa Hebrews 11:6, lumalapit sa Diyos, maniwala sa Diyos, yung mga may sakit, yung may mga problema, naghanap ng kapayapaan sa puso at kaisipan. Ano ang sabi ng Biblia? Inahanap mo ang Diyos ang tutulong sa iyo. Ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Maglilingkod ka sa Diyos. Kapag ginanap mo, sinunod mo ang utos ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Amen? Kaya yung pananampalataya, pero nakagad nagiging bunga. Ang pangalawa, yung pagsisisi. Yung mga nagsisisi na naglilingkod sa Diyos, sabi na Acts 3:19, darating sa kanila yung panahon ng kaginawahan. Basahin muna natin. Hebrews 11:6 saka Acts 3:19. Dito po sa aklat ng Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ito po sa aklat ng Gawa 3:19. Kaya nga, magagsisi kayo at magbalik ang Kaya nga, magagsisi kayo at magbalik upang mangapawi ang iyong mga kasalanan, upang kung magkagayoy ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Yung mga nagbabalik loob sa Diyos, nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Amen. Then imagine, pinili ka na ng Diyos. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos eh. Diyos ang pumili sa iyo. Kaya kapag ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, ang ibabalik ng Diyos sa iyo ay kaginhawahan. Kaya doon sa mga may sakit, tignan nyo, may mga taning ng buhay. Naglingkod sa Diyos, ayan, dinugtungan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pinapahaba ng Diyos sa kanilang mga buhay para makapaglingkod sa Diyos. Amen! Kaya dito, yung pagpapahalaga mo sa kaligtasan, yun ang magbibigay ng panahon para patuloy mong paglingkuran ng Diyos. Yung pagpapahalaga sa kaligtasan. Marami tayong mga kapatiran, tignan nyo. Tumalikod. Ayaw na maglingkod sa Diyos. Mga backslider na.
mga nanghinayang sa kanilang mga naumpisahan, napagod. Siyempre, normal lang yan eh. Kung nagtatrabaho ka nga napapagod ka eh. Napapagod yung nagtatrabaho, nagpapahinga. Kapag katapos magpahinga, balik ulit sa trabaho. Ang iniintay, yung sweldo. Yung kanyang kikitain, ang iniintay niya. Ibig sabihin ko, ang tao, ang iniintay niya lang ay puro material na bagay dito sa sanlibutan. Sabi ng Biblia, makamtan mo man ang lahat ng kayamanan sa sanlibutan. Makamtan mo man ang lahat ng kaginawaan sa sanlibutan. Kung ang kapalit naman ay yung kaluluwa mo. Ang katumbas pala ng kaginawaan sa sanlibutan, pansamantala, ang kapalit, yung kaligtasan ng kaluluwa para sa walang hanggan. Kaya kung pag-iisipan mo nga naman, no? Ito ang simpleng bagay lang yung ating mga patotoo. Na naglingkod tayo sa Diyos, may mga sakit tayo. Ngayon, habang naglilingkod tayo sa Diyos, dumadalo, nagtatapat, nagbibigay, hindi natin namamalayan yung ating karamdaman ay wala na, pinagaling ng Diyos. Kasi sinasabi natin, hindi na tayo umiinom ng gamot. At hindi na tayo nagpapa-hospital sa ating mga loved ones sa mga may sakit. Ang pinapayo na lang natin sa kanila, magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang kanilang paglilingkod sa Diyos, ang gantimpala talaga ay kaginhawahan. Amen! Everybody say praise the Lord. Giginhawa talaga eh. O katulad yan, umulan. Dito tuwa yung mga magsasaka. Aba, doon sa isang linggo nang nag-uulan Magmula pa nung nakarang linggo, nag-uulan na. Gabi-gabi, talagang grabe, umuulan. Tuwan-tuwa na yung mga magsasaka. Tuwan-tuwa yung mga magtatanim. At saka meron pang tuwan-tuwa diyan, yung mga palaka. Talagang grabe ang tuwa nila dahil naulanan sila eh. Oh. Talagang makikita mo nga sa kalsada eh. Talagang naglulundagan sila, sa kalsada. Yung sa gilid ng bukid, nako, panay na ang kokak-kokak. Kung halimbawa, yung mga palaka, nagpe-praise the Lord, siguro ang praise the Lord nila yung kokak, kokak, kokak. Eh may buhay din sila eh. Natutuwa sila eh. Amen. O, ang nalulungkot, yung mga negosyo, asin. Yan, yung sa parte ng Pangasinan. Siyempre, yung mga asin na kanilang naipon, matutunan uli. Yung mga nagtitinda ng asin, yun ang nalulungkot. Mababasa yung asin. Matutunaw. Ngayon, ikaw, pag nagpaulan ka, imposibleng hindi ka mababasa. Kahit na nakapayong ka pa. Ibig ko sabihin, sa paglilingkod sa Diyos, imposible na hindi ka pagpapalain kapag ikaw ay tapat na naglilingkod sa Diyos. Amen! Kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, sabi ng Biblia, tatanggapin mo nga yung gantimpala eh. Pagkatapos yung magawa ang kalooban ng Diyos, tatanggapin mo yung gantimpala. Kaya may pananampalataya ka na, inaanap mo ang sagot, gagaling ka, malutas ang problema mo, magbabago ka, magsikap ka na sundin ang utos ng Diyos. Dahil sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Amen.
Pag nagawa mo yung kalooban ng Diyos, tingnan nyo, nagsisi ka na. Oh. Sinunod mo na ang utos ng Diyos. Anong sabi? Darating na sa iyo yung panahon ng kaginawahan. Amen! Kaya nandun kagad ang gantimpala O, sa panahon ni Noah, balik tayo. O, tingnan nyo. Yung mga ayaw, maglingkod sa Diyos, sila yung mga napahamak. O, sila yung mga napahamak. Sila yung mga nadunod. Imagine, yun yata ang first time na baha sa buong mundo. Imagine, first time na nangyari baha sa buong mundo. Yung panahon ni Noah, umapaw ang tubig hanggang sa bundok na mataas sa pinaglagyan ng ginagawang sasakyang pang tubig ni Noah. Naapawan. Pagkatapos naapawan, yung bundok, yan, tsaka lang gumalaw yung sasakyang pang tubig, yung Ark of Noah. Kung saan na sila ipinagpad. Kung saan ipinagpad. Talagang mababasa mo sa Biblia. Hindi pa tayo buhay, nasa Biblia nakasulat. Amen! Kaya po, kung isipin natin itong gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nandun lang sa maliit na lugar, sa Ordua, sa Sumakwel, Ordua, Caloocan City. Hati ng Caloocan, tsaka Quezon City. Yung Pastoral House Chapel natin. Hanggang sa napadpad sa iba't ibang lugar. From 1975, in 1978 ako naligtas. Ngayon kung isipin mo, lahat ng gawain ng Jesus Miracle Crusade, naikot na ang Luzon, Visayas, Mindanao, at yung mga kapatid na nag-abroad, napadpad sa iba't ibang mga bansa, nagkaroon na tayo ng gawain. Nagkaroon na ng gawain ng Jesus Miracle Crusade sa buong mundo. Umikot na ng umikot ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Amen! Kaya kung ito yung Ark of Noah, nako, napakapalad na mga nakasumpong na maglilingkod sa Diyos na totoo. Amen! Imagine yung mga nakasakay dun, mga hayop. Wala namang mga kaluluwa yun. Amen! Kung kakatayin ng hayop si Noah, utusan niya yung mga anak niya, mga manugang niya ng mga babae, kakain na sila. Pero ang ginawa ni Noah, lahat ng mga hayop doon, hinandaan niya ng pagkain, lahat. Lahat ng nakaisakay doon sa Ark of Noah. Kaya totoo rin yung pinakawalan niya na na ibon Yung uwak. Pinakawalan niya yung uwak. Hindi na bumalik. Kasi nakakita na siya ng kanyang mga pagkain uwak. Yung kalapati, pinakawalan. Nung nikot na ng kalapati ang paligid, maganda na. Parang sign na ayos na. Imagine yung kalapati, kumagat ng ng dahon, ng bulaklak. Dinala kay Noah. Nung nakita ni Noah, ay ayos na. Kaya pala, yung uwak, hindi na bumalik. Talagang itim ang puso ng uwak. Itim din ang kulay. Pero yung kalapate, ayan. Miski sa ating yung Holy Spirit. Amen! Sign ng Holy Spirit. Ayan. Nung nandun na, yan, nabuksan na yung ark, binuksan na. Pinalabas na lahat ng mga hayop. Nagkanya-kanya na yon. Nagkanya-kanya na. Pero yung mga napahamak, ito, tingnan nyo, pansinin nyo. Nung isinara na yung Ark of Noah, na itakip na yung
pinto ng Ark of Noah? Hindi si Noah ang nagsaray. Ang Diyos na ang nagsaray. Oh. Sinara na ng Diyos yung pinto ng Ark of Noah para maproteksyonan si Noah at ang kanyang pamilya at yung mga hayop. Ngayon, sa ating panahon, kung ito na ang modernong Noah's Ark, salamat sa malapay noon, binigyan tayo ng malapay noon ng end-time prophet of our loving God, ang ating malapastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Amen! Hindi tayo nagsasara ng pangangaral. Oh. Patuloy tayo nangangaral. Dahil ang prayer ng malapastor, ng man of God, marami pang maligtas. Kasi yung mga tao ayaw maniwala. Ayaw nilang maglingkod sa Diyos. Kaya nga kung naisip ko no, kung yung mga panahon na ipinag-pray ng malapastor, si Fidel Ramos, na maging presidente, naging presidente. Ipinag-pray din ng malapastor, si Gloria Arroyo, naging presidente. Oh. Ngayon na ipinag-pray, si BBM, naging presidente. Kaso hindi pa napoproklama. Marami pa rin gusto magprotesta. Kumbaga wala na sanang problema. Imagine, 31 million ang bumoto. Kumbaga siya ngayon nagkaroon ng record ngayon sa napakaraming bumoto. Siya ang nagkaroon ng record. Pareho sila ni Sara Duterte. Pareho silang nag-uunaan sa 31 million plus. Kaya kung isipin mo, yung bumoto kay BBM, bumoto kay Sara, yung bumoto kay Sara, bumoto rin kay BBM. Nag-uunaan sila, 31 million plus. Kaya, ang gospel na ating pinapangaral, kung lahat ng tao ay maniniwala lang, nako, sigurado ang ating bansang Pilipinas, itataas ng Diyos pagpapalain ng ating bansa. Amen! Kaso maraming ang kontra eh. Nako, mababasa mo naman sa Facebook yung bagay, inaamin naman niya na yung running priest ay talagang running priest. Sinasabi niya, lahat ng mga umupong presidente, binabatikos niya. Nilalabanan niya. Ibig sabihin, kung ang mga tao talaga, walang kaayusan ng kaisipan. Ito lang masasabi ko eh. Sa mga nagpo-protesta, dapat hindi kayo bumoto para wala kayong ipoprotesta. Tahimik lang kayo. Nagdadamay pa kayo. Ibig sabihin, bumoto kayo, hindi nyo pala gusto na may mananalo. At ayaw nyo rin magpatalo. Parang ganun lang yun eh. Ayaw nyo may manalo, ayaw nyo rin may talo. Ano gusto nyo? Tabla. Parang ganun ang gusto nila eh. Ako bagay, lahat ng nagsimulang presidente, magmula kay nung natapos yung kay Marcos, yung panahon ni Marcos, di pa ako botante. Yung sumunod na. Ayan, naging botante na ako. Hanggang ngayon, naging botante na ako. Merong mga binoto, nanalo. Meron din akong binoto, natalo. O, ganun lang pala eh. Yung mananalo, majority. O, maraming bumoto. Ngayon, sa paglilingkod sa Diyos, kung ang lahat ng mga kababayan natin maglilingkod sa Diyos, lahat tayo ay panalo dahil ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa atin. Amen! Walang matatalo.
Lahat tayo gagantimpalaan ng Diyos ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Imagine may sakit ka na, may taning ng buhay mo pag naglingkod ka sa Diyos, dudugtungan pa ng Diyos ang buhay mo. May problema ka, imagine ang problema mo, lulutasin ng Diyos. Amen! Kaya minsan naisip ko, yung mga nandyan sa kalsada, yung mga nagpo-protesta hanggang ngayon, masakit isipin, masakit tignan. Bakit? Kasi yung mga tao na yan, wala silang kapayapaan sa kanilang puso at kaisipan. Idinadamay nila yung mga tao. Hindi sila mapasalamatin. Yan ang katotohanan yan. Ang Biblia nagsasabi, in everything give thanks, for this is the will of God. Ang lahat ng bagay pasalamatan mo dahil Diyos ang nagbibigay ng pagkakataon sa tao. Kaya nga sabi ng Romans 8:28, and we know all things work together for good to them that love the Lord. Amen! Romans 8:28. Kaya yung mga nandyan na nagpo-protesta, sayang ang inyong mga panahon diyan. Sayang ang inyong mga ginagawa. Isang bagay lang masasabi ko talaga, ayaw nilang tumanggap ng pagkatado. Ayaw nilang tanggapin na sila'y natado. Tapos binabatikos kagad yung presidente natin dahil nasabi yata ng presidente natin, babalik sa 20 pesos ang bigas. Aba, maganda yan ah. Kung babalik sa 20, 30, hanggang 50, okay na yan. Kaso, ang tatamaan dyan, yung mga magsasaka. Yung mga magsasaka ang tatamaan dyan. Bakit? Mahal ng fertilizer. Ang mga magsasaka ang tatamaan. Kung lahat ng produkto, ibababa muna lahat. Huli na yung pagkain. Ako isang ayon dyan eh. Wala namang masama sa gusto ng presidente matulungan lahat ng tao eh. Amen! Ang malapay nung nga mismo, nagsabi, nung ako'y hubad, ako'y dinamitan ninyo. Nung ako'y may sakit, ako'y dinalaw ninyo. Nung ako'y nasa bilangguan, ako'y dinalaw ninyo. Yung nasa bilangguan, dinadalaw ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung mga may problema, nilalapit natin sa mahal na Panginoon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung mga may cancer, dinadala natin sa gawain ng mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade, pinagagaling sila. Yung mga drug addict, shabu addict, dinadala natin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, binabago sila. Amen! Ito na ang ating kailangan, ang maglingkod sa Diyos. Kaso, sabi ko nga kanina, maraming reliyon, kanya-kanya tayo ng reliyon. Pag tinamaan sila, parang sabihin, binabatikos. Hindi kasi nagbabasa ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Himala ng Diyos. Dito, magmula noong 1975, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay nasa Novaliches lang. Pastoral house namin nandiyan sa Novaliches. Sa Sumakwel Village, sa Ordua, Caloocan, dun ang chapel. Umuwi ng Novaliches sa may Villaronet. Tapos nagkaroon ng iba't ibang lugar na pinagdausan ng gawain. Naikot ang iba't ibang lugar ng Metro Manila. Quezon City. Quezon City, ayan, nandiyan tayo sa Cuneta Astrodome, sa Araneta Coliseum. Cuneta Astrodome sa Pasay. Sa Manila, ayan, sa Quirino Grandstand. Marami pang mga lugar ang pinagdausan ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inikot ang iba't ibang lugar. Ang hinahanap ng Diyos yung mga may sakit. Hinahanap ng Diyos yung may mga problema. Hinahanap ng Diyos yung may mga bisyo.
Hinahanap ng mahal na Panginoon yung mga magugulong pamilya. Dahil pagkatapos natin magawa ang kalooban ng Diyos, darating sa atin yung panahon ng kaginawahan. Amen! Giginawa. Kaya nga maglingkod sa Diyos, walang pagkalugi. Hanggang ngayon, nagpipray ang ating mga pastor na marami pang maligtas. O ngayon, ito na, nagkaroon uli ng kaganapan. Hanggang sinasabi ko, kung ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito yung modern ark ni Noah, ay magpasalamat tayo. Dahil ang isinasakay ng Diyos sa ating gawain, yung mga pinili ng Diyos upang maging anak ng Diyos, magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen! Sa panahon ni Noah, ganun din ha. Ang pinili ng Diyos yung mga hayop sa iba't ibang lugar. Kusang nagpunta doon sa Ark of Noah. Kusang sila nagpunta doon para sumakay. Grabe oh. Dito sa ating gawain, ayan. Salamat sa mahal na Panginoon, meron tayong mga krusada, meron tayong mga Bible studies, meron tayong radio program, TV program. Ngayon, napapanood tayo ng live sa ating mga kababayan na nandyan sa mga bahay. Naabot kayo ng mahal na Panginoon. Maglingkod tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay pumipili ng maglilingkod sa Kanya. Amen! Ang Diyos ay naabag sa dapat niyang kahabagan. O napag-usapan natin pananampalataya, pagsisisi. O didaling ko na rin kayo sa pangatlo. Bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa pagpapatawad ng kasalanan. O, bakit kasi, kung sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, binautismo ng tao, bakit hindi nagbago? Bakit walang himala? O kasi, the bird and same feather flock together. Ang bautismo na ating reliyon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, naging Katoliko tayo. O, yung iba mga sekta denominasyon, ang lalaki ng grupo, nagbautismo rin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Alipin pa rin ang kasalanan. Alipin pa rin ang problema. Alipin pa rin ang bisyo. Nandiyan ang karamdaman. Nandiyan ang magulong pamilya. Hindi kasi napatawad ng kasalanan eh. Be practical and be honest. Dito, tingnan nyo. Ang ating paniniwala, 3 manifestation in one God. Sino yung Ama? There is Jesus, the creator of this universe. Son, there is Jesus, is Son of God. Hindi God the Son. Oh? Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Para lahat na maniwala sa Kanya, maniwala ha? Anong sabi ng mga Panginoon? Come unto me, all ye that labor and heavy laden. Lahat ng mga may sakit, lahat ng may mga problema, tinawagan ng Diyos. Mga kaitungin, mga bulag, mga pilay, mga may sakit, iba-ibang klaseng sakit. Sa panahon ng mahal na Panginoon, tinawagan niya, tinawag niya, pinili niya. Naglingkod sa Diyos, sa niwala. Gumilos ang Diyos sa kanilang buhay, pinagaling sila. Amen? Sa panahon ng mahal na Panginoon yun ha, sa panahon ng 12 alagad, nandun din. Sa panahon ng mga tinawag na mahal na Panginoon na tumatayo sa gawain, sa pulpito. Nandun din ang himala. Dito sa ating gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi lalago ang gawain ng Jesus Miracle Crusade kung wala ang Diyos dito. Amen! Hindi lalago ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry kung mali ang aming bautismo. Dahil lahat na nabautisman sa tubig sa pangalan ni Jesus, nagbago. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. O pangalan ng Ama, there is Jesus. Pangalan ng Anak, there is Jesus.
Pangalan ng Holy Spirit? O ano? Dearest Jesus! Sabi ng Roma 8:9, ang tao na walang Espiritu ni Kristo, ang tao walang Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Kaya pala ang Diyos na nasa atin, pinupuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Tayo na nandito, sabi ng Biblia, tatanggapin niyo yung kapangyarihan. Kapangyarihan, manalangin sa may sakit, ang mga may sakit ay gagaling. Kapangyarihan na magiging patotoo kayo sa iba't ibang lugar. Dahil ang Diyos ay kasama ninyo. Paano malalaman na kasama ang Diyos? Di basahin natin. Sabi ng Mateo 28, 20 versikulo 28. 28, 20. Umpisa sa 19. Dito po sa aklat ng Mateo 28, talata po 19 hanggang 20. Dahil dito'y magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen! Hallelujah! Imagine, tingnan mo, kasama mo ang Diyos hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Magwawakas pala ang sanlibutan ito. Magwawakas pala ang mundo ito. Pero kasama mo ang Diyos. O, basahin natin. Umpisa natin dito sa 17. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Tatapat ang ilan ay nagalinlangan. Ayan, nagalinlangan talaga yung iba. Nagalinlangan talaga yung mga nasa sekta denominasyon. Tuloy ko ang basa. At lumapit si Jesus sa kanila as sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Imagine lahat ng kapangyarihan na sa langit, sa ibabaw ng lupa, naibigay sa mahal na Panginoong Hesus. Dahil siya nga yung Diyos na nagkatawang tao. Siya yung Diyos na nagmahal sa atin. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ng lahat ng mga bansa. At sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon ang tanong, lahat na nagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, nagbago ba kayo? Meron bang himala? Wala. Kasi nga hindi nyo alam pangalan ng Ama, hindi nyo alam pangalan ng Anak, hindi nyo alam pangalan ng Espiritu Santo. Nandiyan na nga sa versikulo 18. At lumapit si Jesus at sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. O, sino nagsabi dyan? Mahal na Panginoong Hesus. Kaya yung mga leader ng reliyon, ayan, dahil walang Espiritu ng Diyos, nasa inyo yung pakikipagtalo, nasa inyo yung pakikipag-away, nasa inyo yung pakikipagdebate. Paano wala kayong Espiritu ng Diyos eh? Kaya nga, the bird and same feather flock together. Kayo mismo nag-aaway, bandang uli, kayo din magsasama. Bakit ang gawain ng Jesus Miracle Crusade? Inuusig ninyo. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, sinasabi nyo, wala sa katotohanan niyan, kulto yan. Wala yan. Yan ang lagi sinasabi. Hindi totoo yan. Mga sinungaling yan, mga ganito, ganire. Maraming sinasabi. Pero sabi ng Biblia, by their fruits you shall know them. O kaya nga sinasabi ko sa inyo, na kung tayo ngayon ay nasa uling bahagi na ng ating buhay sa paglilingkod sa Diyos, napakapalad natin. Tayo na yung nasa modern Ark of Noah.
Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen! Imagine, ikot na ng Jesus Miracle Crusade ang gawain sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat. Pinag-uusapan ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, pinag-uusapan ang ating mahal na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda. Bakit? Siyempre, ang ginagawa natin dito ay kinalulugdan ng Diyos. Amen! Ilang bahagi pa ng ating gawain, Romans 8:9. Ang taong walang Espiritu ni Kristo, ang tao walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Romans 8:14, lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Amen! Kaya kami nandito, anak ng Diyos. Mga nanonood, sumusubaybay sa ating gawain, magpatuloy tayo lahat para tayong lahat ay maging tunay na anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya bawat naglilingkod sa Diyos, susunod, sabi ng John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban sila ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Idagdag natin itong dalawang talata na to. Mga awit 119, versikulo 155. At sa Kawikaan 15:29. Basa. Sundan nyo kami mga kapatid ko para ito idagdag lang natin, ha? 119 verse 155. Dito po sa Aklat ng mga Awit, 119, talata po'y 155. Kaligtasan ay malayo sa masama, sapagkat hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan mo. Ang liwanag. Kaligtasan ay malayo sa masasama. Dahil hindi nila hinahanap ang palatuntunan ng Diyos. Di yung mga ayaw maglingkod sa Diyos, yung mga umusik sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade, yung mga umaadimura sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang kaligtasan ay malayo sa inyo. Di mamaya katulad kayo ng Ark of Noah, yung mga napahamak doon, yung mga umusik kay Noah. Hindi sila maniniwala hanggat hindi sila napapahamak. Hindi sila maniniwala sa Diyos hanggat di dumarating sa inyo ang disgrasya, ang karamdaman. Dahil wala naman tayong ibang hihinga ng tulong bandang huli, kundi ang Diyos din. Kahit sino pa, kahit na sino pang leader ng ating mga iba't ibang mga bansa, walang ibang hihinga ng tulong kundi ang Diyos. Then ang tao ay alikabok, babalik sa alikabok ito. Dalawang lugar lang ang pupuntahan natin, langit at impyerno. Ngayon, kung hindi ka maglingkod sa Diyos, wala kang panahon sa Diyos, ang Diyos wala din panahon sa iyo. Kaya nga malapay nun mismo, tinatawagan na niya yung maglilingkod sa Kanya. Naabag ang Diyos sa dapat niyang kaabagan, ang Diyos ay naaawa sa dapat niyang kaawaan. Last verse, Proverbs 15:29. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, 15, talata po 29, ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit Kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Hallelujah! Ang liwanag ko. Kanina yung isa, sa mga awit 115 o 119, 155, kaligtasan ay malayo sa masasama. Kaya wala talagang kaligtasan doon sa mga ayaw maglingkod sa Diyos. Sa dumalayo. Ang Panginoon, Panginoon na nasa langit, malayo doon sa mga masasama din. Sa mga gumagawa ng hindi mabuti. Nako. Kaya, ang mga leader natin ng reliyon, sila na mismo yung nagpapahamak sa atin. Sasabihin naman ng iba, hindi naman lahat. Wala
ako magagawa kung ayaw nyo maniwala. Kung sinasabi natin hindi lahat, sige. Pero ang salita ng Diyos, para sa lahat ng maglilingkod sa Diyos. Gospel is the power of God unto salvation. Kaya nga sinasabi namin, mahal tayo ng Diyos. John 3:16, ganyan na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan ito, na ibinigyan kanyang bugtong na anak upang sino mang maniwala at sumampalataya sa Diyos ay huwag mapahamak. Amen! Everybody say praise the Lord. Kaya sa lahat ng mga maniniwala, simple na lang ang alok ng Diyos. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon, iyong sariling tagapagligtas. Maglingkod na tayo sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin hawak ang ating mga buhay. Hindi natin hawak ang ating araw. Kaya nga paikli-paikli na ang araw, ang oras, ang panahon. Pinaikli na ng Diyos ang oras. Napakabilis ng oras. Pinaikli na ng Diyos ang araw. Napakaikli na ng araw. Ang bilis na lumilipas ang maghapon. Umaga, tanghali, hapon, gabi, matutulog ka lang. Pagkatapos gigising ka na uli, magtrabaho, hindi mo pa natatapos yung trabaho mo, madilim na. Hindi mo pa natatapos. Grabe. Nagpe-prepare ka na para umuwi. Pagkatapos umuwi, kakain, matutulog. Magpe-prepare ka na naman para sa pagtatrabaho bukas. Hindi mo alam. Maikli ng oras, ang araw, ang buwan. Oh. Napakabilis na lumilipas. Imagine, Mayo na ngayon, parang kailan lang yung pinag-usapan yung eleksyon, tapos na. Oh. Ipoproklama na ang presidente at vice-presidente. At yung mga uupo na pupwesto sa ating mga lugar. Yung mga nanalo, salamat sa Diyos. Yung mga natalo, magpasalamat din kayo sa Diyos. Dahil kahit papano, naging mapayapa at malinis ang ating eleksyon. Hindi katulad yung mga nagdaang taon, grabe. Mabalitaan na lang natin, may nagpatayan, may nag-ambusan, may nagmasaker, kung bagano, ang daming gulo. Pero ngayon, ang nakikita kong nagiging magulo, yung mga nandiyan sa lansangan, yung mga nagrarally-rally na lang. Hindi na nga kayo pinapansin eh. Sige pa rin kayo. Oh? Hindi na sila pinapansin. Sige pa rin. Sigaw pa rin ang sigaw. Oh? Grabe oh. Hindi na nagsawa. Lahat ng presidente, nandiyan na kayo nagrarally. Lahat ng mga gusto nyong mangyari, kayong masunod. Oh? Parang gano'n ang gusto nila, yung sila yung masunod. Di ba kayo kumakain? Di ba kayo umiinom? Ano kayo? Nag-iisip na lang ng puro ganyan ang buhay? Walang mangyayari sa inyo. Bakit? Ang Diyos kasi pinababayaan kayo. Dahil ang Diyos ay malayo sa mga gumagawa ng masama. Yan ang isipin ninyo. Pinababayaan na kayo ng Diyos. Kahit na tumatawag kayo sa Diyos, tignan nyo, yung mga nangunguna dyan sa inyo, mga nakasutana, mga leader ng reliyon. Oh? Imbis na magdasal, manalangin sa kumbento, sa simbahan, ayan, nagsisisigaw sa kalsada. Malayo ang Diyos sa inyo. Kahit ano pang gawin ninyo, wala na, hindi kayo sasamahan ng Diyos. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, salamat sa mahal na Panginoon, ang Diyos nakikinig ng aming mga panalangin. Ang Diyos nagbago ng aming mga buhay. Ang Diyos nagbigay ng mapayapang puso't kaisipan sa bawat isa sa amin. Dati marami kaming kapatiran, miyembro ng Jesus Miracle Crusade, nandyan, kasama ninyo na nagrarally. Kasama ninyo na nagsisisigaw. Oh? Ang sinisigaw nila, ibaksak! Ibaksak! Ewan kung sino ibabaksak. Oh?
Ngayon, ang sinisigaw nila, praise the Lord! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Maglingkod tayo sa Diyos. Yan yung mga kapatiran namin ngayon, mga NPA commander, o mga mahilig sa rally-rally dyan sa Mindiola, mahilig sa rally-rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Ngayon, dito mga preacher na, mga manggagawa ng Diyos, dahil ang Diyos ang pumili sa kanila. Ang Diyos ay naabag sa dapat kahabagan. Amen! Kaya kayong mga nandyan sa kalsada, hanggat di kayo nagbabalik loob sa Diyos, walang mangyayari sa buhay ninyo. Mapapagod lang kayo, magkakasakit kayo hanggang sa isang araw mamamatay na lang. Grabe. Wala. Pero maglingkod ka sa Diyos, yung Diyos na totoo, ha? Yung Diyos na mabait. Yung Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Yung Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Yung Diyos na naghihimala. Ang paglingkuran ninyo, yung Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yan lang ang challenge ko sa inyo. Dahil dito napatunayan na namin, ang Diyos ang pumili sa amin, ang Diyos ang nahabag sa amin. Kaya ang sabi ng Biblia, hindi ka matuwa, Diyos ang pumili sa iyo. Diyos ang nagligtas sa iyo. Diyos ang nagbibigay ng maayos na buhay. Amen? Dahil pagkatapos natin magawa ang kalooban ng Diyos, pagpapalain tayo. Kaya sa lahat ng ating mga minamahal na mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran, tayo umawit, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang mahal na Panginoon, maging sino ka man. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon. Suko natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Surrender now our life to dearest Jesus. Buksan natin ang ating puso sa ating mahal na Panginoon. Panahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. Bilang tao na wala Espiritu ng Kristo, ang tao na Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Kaya salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na pinangaral ng ating mga pastor, Evangelist Wilden Estrada Almeida. The end-time prophet of our loving God in our time. Sa turo at aral ng ating beloved Mama dear Assistant Pastor, Lina Comon Almeida, sa Almeida family. Sa lahat ng mga manggagawa na nangangaral ng salita ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ibigay natin ang mahal na Panginoon. Habang tayo maawit, maging sino ka man. Puri natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maging sino ka man, at kung iniisip mo wala sa'yong nagmamahal, mayroong isang dakila na nagmamahal sa'yo ng lubusan. Ayaw kong tuluyang lumayo kay Jesus na pinagkakautangan kong lubos. Kaya't asahan mong ako'y maglilingkod. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nabubuhay sa mundo. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dahil sa pag-ibig niya, binigyan ako ng halaga. Kahit basahan lamang, pinulot niya ako't binihisan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayaw kong tuluyang lumayo kay Jesus na pinagkakautangan kong lubos. Kaya
Kaya't asahan mong ako'y maglilingkod habang ako'y nabubuhay sa mundo. Dahil sa pag-ibig niya, bigyan ako ng halaga. Amen, hallelujah. Kahit basahan lamang, pinulot niya ako't binihisan. Ayaw kong tuluyang lumayo kay Jesus na pinagkakautangan kong lubos. Kaya't asahan mong ako'y maglilingkod habang ako'y nabubuhay sa mundo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayaw kong tuluyang lumayo kay Jesus na pinagkakautangan kong lubos. Kaya't asahan mong ako'y maglilingkod habang ako'y nabubuhay sa mundo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa lahat ng ating minamahal ng mga viewers, sa lahat ng ating minamahal ng mga patiran, tayo po'y mag-pray, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon Jesus. Iniibig tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi nagtatangi ng tao ang mahal na Panginoon. Lahat iniibig ng Diyos. May sakit, may problema, may bisyo, magulo ang buhay. Lahat iniibig ng ating mahal na Panginoon. Lalo na po yung mga gusto ng kaligtasan. Tayo po'y manalangin, tanggapin yung ating mahal na Panginoon. Sumunod ka sa panalangin. Mapagpalang ang masalangit. Pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, ako po'y nagbabalik loob na sa iyo. Maglilingkod na ako sa iyo. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Naging daan upang ako'y maglingkod sa iyo. Mahal na Panginoon Jesus, iniibig kita. Mahal na Panginoon Jesus, nagsisisi ako sa lahat-lahat ng aking makasalanan na gawa. Magmula nung kayo magkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po, ikaw ay Diyos na nagkatawang tao at nabayubay sa krusang Kalbaryo upang ako'y tubusin sa lahat ng aking makasalanan. Iligtas mo po ako sa buwan aking mamahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos, at Ari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos, sa mga banal, pangalan ng pinakamamahal na Jesus, sa pangunang dalangin namin malapastor, Evangelist Wilder Sad Almeda, your end-time prophet, ng abang lingkod, 10 ng mga beloved Almeda family, lahat ng tumanggap sa iyong malapay ng mga viewers, lahat ng mga naniwala, malapay noon, iligtas mo sila. Sulat mo kalamang pangalan sa kalat ng buhay sa langit ngayon, hanggang sa iyong pagbabalik. Pagpalain mo kami lahat sa physical, material, financial, higit sa spiritual, sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa ating po mga beloved, foreigner brethren from different countries, dear Jesus love us more. Dear Jesus will bless us physically, materially, financially, and spiritually. Dear Jesus will solve your problems. Beloved brethren from different countries, choose you this day a blessing if you serve dear Jesus. Curse if you disobey. Beloved brethren, follow this prayer. Repeat after me this prayer. Heavenly Father, in the name of dear Jesus, thank you so much for your love
that you born and died on the cross of Calvary. Thank you so much, Lord Jesus, for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you so much, Lord Jesus, that you opened my mind. Father, dear Jesus, I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. In Jesus' name, amen. Yes, Lord, dear Jesus, thank you so much for our beloved, worldly brethren, worldly brothers and sisters in abroad. Bless them, O Lord God. Write their names in the book of life in heaven. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. Protect them, O Lord God, and their loved ones. Bless them, O Lord God. Make them real Christian. In Jesus' name, faithful Christian. In Jesus' name. Bless them, O Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. To the first beloved Pastor Evangelist Wildis Almeida, a humble servant. Write their names in the book of life in heaven, now and forever. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let us pray, beloved brethren, tayong lahat ay magkaisa manalangin. There's no distance in prayer. Sa Diyos, walang imposible. Layan sa atin ang ating mga sarili. Isipin natin, ating malapastora nag-layans ng kanyang kamay sa ating mga ulo, sa ating katawan na may mga sakit, sa mga nagte-text at tumatawag na mayroong mga hininging panalangin, sama-sama tayo manalangin sa oras na ito. Opo, mapagpalang Diyos, mamanan sa pangalan ng Jesus, lahat ng mga kapatiran na may sakit, pagalingin mo. Ang mga problema, lutasin mo. Pagpalain mo lahat yung mga anak sa physical, material, financial, spiritual. Hallelujah, sa pangalan ng Jesus, Father, dear Jesus, bless our beloved brethren, Lord God. Bless our beloved viewers, Lord God. Touch them, O Lord God. Touch them, O Lord God. Heal them, O Lord God. Solve their problems. Change their life completely, O Lord God. In Jesus' name, hallelujah, demons upon infirmity, sickness and diseases, cast out, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, blindness, cast out in Jesus' name, UTI, stomach trouble, cast out in Jesus' name, fever and flu, cast out, vices began in Jesus' name, COVID-19, wipe out throughout the world, COVID-19, wipe out throughout the world, hallelujah. Hallelujah. Bless us, O Lord God, in Jesus' name. Bless us, O Lord God, in Jesus' name, Jesus' name. Amen and amen. Clap our hands to dearest Jesus. Palakpakan natin pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil natin magkaisa, tumayo, magtaas ang ating mga banal na kamay. Sigaw tayo ng hallelujah. Praise the Lord 3 times. Lahat tayo. Sama-sama. Magpuri sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin din Jesus. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Murihin natin bilang kamamahal na Jesus. God bless you sa lahat ng ating mga kapatiran, mga nakadalo ngayon, sa ating mga viewers, sa kabila ng masamaang panahon, grabe. Hallelujah. Araw-araw, umuulan na. Gabi-gabi, terrible. Hallelujah. Talagang grabe na ang pagbuhos ng ulan. Sana man walang bagyo, nakasama yan. Di baling ulan lang, okay lang. Kaso pag may bagyo, nako, mapipinsala na naman ang mga bahay, mapipinsala na naman ang mga pananim. Kaya tayo lang ay patuloy na mag-pray na hallelujah, lahat ng mga anak ng Diyos ay maging mainit na sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Dahil po'y dadako sa ating pagbibigay sa karagdagang pangailangan na ating banal na gawain. Hallelujah! Huwag niyo kalimutan, dumalo kayo sa ating gawain Wednesday, Friday, and Sunday. Dito po sa ating pastoral house sa Bangar at sa ating gawain sa Baknotan. Wednesday, Friday, and Sunday. At every Thursday, yan po ang ating Bible study sa Darigayos. Sa bahay po mismo
ng ating beloved Barangay Captain Rolando Casipit. Kaya lahat ng ating mga viewers, kung saan po kayo malapit, na pwede kayo dumalo na po kayo. Ang Diyos ay naabag sa dapat niyang kahabagan. Ang Diyos ay naaawa sa dapat niyang kaawaan. Ang Diyos ang pumipili na maglilingkod sa Kanya. Tayo po muna natin manalangin sa ating pagtatapos sa ating live program, sa ating gawain. O po mapagpalang Diyos, sumambalan sa Panginoon Jesus. Salamat po, mahal na Panginoon, sa natapos naming gawain ngayong araw ng Miyerkules, sa mga kapatira na kadalo, sa aming mga viewers, mahal na Panginoon. Salamat sa mga awiting papuri, sa awitin ng choir, ng adults, hallelujah, sa pagbibigay ang mensahe ng kaligtasan. Salamat po, mahal na Panginoon, naabot mo muli ang mga kapatira namin sa iyong banal na gawain, sa panguna at pangkalahat ng panalangin namin, mahal na Pastor. Patuloy mo kaming pagpalain sa physical, material, financial, spiritual. Ingatan mo lahat ng mga kapatiran sa panahon na naman ito ng tag-ulan. Mahal na Panginoon, ingatan mo lahat-lahat ng mga kapatiran na amin nasasakupan sa lugar na ito na La Union. Pagpalain mo kami kung paano mo dinating na maluwalat yung mga kapatiran sa aming bayan sambahan, ganoon din sa kanilang pag-uwi. Ingatan mo sila, lahat ng aming mga viewers. Pagpalain mo, bigyan mo ng pusong nagmamahal sa iyong gawain, mahal na Panginoon, lahat ng aming mga kapatiran na magbibigay sa hapon na ito, sa oras na ito, ibalik mo sa kanila higit sa kanilang inaasahan. Sa pangalan ni Jesus, bless them, O Lord God. Bless us, O Lord God. In Jesus' name, Amen. Nagbigay ka at ika'y bibigyan, siksik, liglig, at apaw di naman, kaya't magbigay ka kung pusong magandang at sa iyon ipagkakaloob. Magbigay ka at ika'y bibigyan, siksik, liglig, at apaw di naman, kaya't magbigay ka kung pusong magandang at sa iyon pagkakaloob. Magbigay ka at ika'y bibigyan, siksik, liglig, at apaw di naman, kaya't magbigay ka kung pusong magandog at sa iyon ipagkakaloob, at sa iyon ipagkakaloob. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you sa lahat natin mga patiran. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi nyo dahil talagang bumuhos na naman ang ulan. Hallelujah. Tayo po ay magkaisa muna manalangin sa ating pagtatapos sa ating banal na gawain ngayong Miyerkules. Brother Danilo, manalangin sa ating pagtatapos. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen.